Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malagim na balita ang hatid ng mga lumutang o nang lumutang ng whistleblower sa pamilya ng mga missing sabungero. Ayon kay alias Totoy, ang akusado sa kaso na gusto ng tumestigo ngayon, patay na ang kanilang mga kaanak, kamag-anak. Ikinuwento niya rin kung saan dinala at kung paano pinatay ang mga nawawala. Narito ang aking eksklusibong panayam sa kanya. Sa loob ng halos 4 na taon ngayon, mula nang mawala ang mga sabungerong nagderby sa Maynila at sa Santa Cruz, Laguna, ang paulit-ulit na tanong ng mga kaanak, nasaan at buhay pa ba ang kanilang mga mahal sa buhay? Sinagot ito ni alias Totoy, ang isa sa 6 na kinasuhan kaugnay ng mga missing sabungero. Lumutang siya at gusto raw makipagtulungan sa investigasyon dahil sa bantang inaabot niya at kanyang pamilya. Nakausap ni alias Totoy kamakailan ang ilan sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Mga nanay, kamag-anak, handa po akong makipagtulungan sa inyo para makamit ang inyong hostesya. Ito ang isa sa mga tinanong sa kanya. May tatanong ko lang po sana, sir, yung kung buhay pa ba sila o mga patay na? Wala po akong may sagot niyan. Ang akin lang na maibigay ko lang ang hostesya ng inyong pamilya. Pero kung akong tatanungin sa ngayon, mukhang malabo na buhay pa sila. Pero alam niyo po kung saan po sila dinala? Kahit mga buto naman lang po, makuha po yung anak ko. Mga naman po. Sa ngayon na hindi na natin makita yung buto. Pero alam ko kung sino ang natalikod nito. Naku, Diyos ko! Okay. Bagay na dumurog sa puso ng pamilya ng mga nawawala. Maririnig mo. Diyos ko! Nasaan yung anak ko? Masasabi mo lang, di ba? Handa ka na, di ba? Dahil sa impormasyong yan, ang mga kaanak ng mga nawawala muling nabuhayan ng loob para mabigyang linaw ang kaso. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, ikinuwento niya ang ilang detalye sa sinapit ng mga nawawalang sabungero. Paano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa talik. Lahat yan. Kung hukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sabungero tinatapon doon, pati mga drug lord. Masaklap man daw, kailangan niya itong ilahad ngayon. Killing me supple. Ang killing me supple, yung tie wire, pinipihit sa leeg. Ang mga nahuhuli raw nilang ng daraya sa sabungan, kanya munang iipunin at kakausapin. Pagkatapos, saka raw niya ito ipapasa sa isa pang grupo ng mga tao na hindi na muna niya kinilala kung sino. Bahala na kayo dyan. Sila na mismo. Ang ginagawa nila, tinatalian na ng yung plastic na pantali, kinakarga na sa van. Hindi lang daw 34 na sabungero ang namatay rito. Abot daw sa mahigit 100 ang tinrabaho. Ayon kay alias Totoy. Nagtaka ako, bakit ang bilis? Halimbawa, 8, ang bilis. Sabi ko, baka naman pinakawalan yan. Yari tayo dito kay Sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. Sinindan ako ng video. Doon nakikita ko kung paano. Ilan lang daw ang detalyeng ito sa nakalagay sa kanyang affidavit na isusumiti niya sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. Kasama sa ibubunyag daw niya ang mga taong nag-utos sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.